Nabato ko ng sandal at nasampal ko sa mukha yung badyaw dahil sa ginawa niya sa anak kong 14 years old. Sa tagal-tagal ko na dito sa Maynila, hindi ko talaga mapapatawad ang badyaw na dumura sa anak ko. Call me Marian, isang single mom. May anak akong 14 years old na babae. Nakakanginig talaga at nakakagigil. Galing kami sa school niya sa Taft. Pareho kaming gutom ng anak ko at ang goal lang namin ay kumain muna bago umuwi. Nag-stop muna kami sa Chowking kasi yun ang kaya ng budget namin that day. Happy na din kami doon. Habang nasa loob kami, nag-order, may badyaw sa labas. Nanlilimos, nakikita naman dahil transparent yung wall. Hindi ko muna pinansin kasi nag-order pa ako at kakain muna kami. Yung anak ko lumabas, biglang naglabas ng 10 pesos at inabot niya sa badyaw. Tumingin sa akin ang anak ko na nasa labas at sinabing, "Ma, okay lang, barya lang naman." So ako sige, at least marunong tumulong yung bata. After ko mag-order, sinundan ko ang anak ko sa labas at papapasukin ko sana sa loob. Biglang nag-iba yung itsura ng badyaw. Sabi ba naman niya, bakit 10 lang? Dapat 100. Napatingin ako sa anak ko. Siya naman maayos pa ring sumagot, "Yun lang meron ako." Tapos biglang dinuraan siya, as in legit, hindi aksidente yun, sinadya, tapos pinakyuhan pa. Mga mi, nakita ko lahat, grabe nanginginig ako sa galit habang tinatype to. Umiyak agad yung anak ko, hawak-hawak yung braso niya kung saan siya dinuraan. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Ma, ayoko na, umuwi na tayo." Doon na talaga ako sumabog. Hinabol ko yung badyaw. Sa sobrang galit ko, hinubad ko yung sandal ko at binato sa kanya. Tinamaan siya, tapos nilapitan ko at sinampal ko sa mukha. 2 beses ko siyang sinampal. Pak! Ganyan, para mas ramdam nyo. Hindi ako magsisinungaling na ginawa ko yon. May enforcer na lumapit agad at inawat ako. Syempre, kwento ko lahat simula umpisa. Paano nagbigay yung anak ko, paano humingi ng mas malaki pa yung badyaw, paano niya dinuraan at binastos yung bata. Walang nag-video nun, kasi sa totoo lang, karamihan ng tao sa oras na yon may kanya-kanyang mundo din. Deadma lang, kaya kung sakaling may makakita man sa eksenang yon at isipin na ako yung masama, sana alam nyo na hindi nyo nakita yung umpisa. Hindi ako proud sa ginawa ko, pero pag anak mo na ang dinuraan at binastos sa harap mo, sorry na lang pero lalabas talaga yung nanay mode ko. Stepsister ng boyfriend ko na sinabihan akong wag akong dikit ng dikit sa boyfriend ko. Kaya sinabihan ko siya na bitter. Good evening, Aventure. Tawagin niyo na lang akong Amber, 25 years old, part-time model. I have a boyfriend na si Alfred, isang lawyer. 1 year and 6 na months na kaming in a relationship. Walang selosan sa amin dahil gwapo at maganda kami. Walang drama maliban sa kapatid niyang babae. Matagal na talagang mainit ang tingin niya sa akin. Siguro dahil maganda ako. Yung tipong hindi ka pa nagsasalita, may verdict na. Tawagin na lang natin siyang Ipalji. Paano nagsimula? Sa mga simpleng family gathering pa lang. Kapag may tanong ako, umiirap na siya kahit hindi naman tungkol sa kanya. Kapag may opinion ako, may side comment. Hindi lantaran, pero ramdam mo. Sabi ko sa sarili ko, baka kaganito lang talaga siya. Hanggang sa last family vacation namin sa La Union, buong pamilya ni Alfred, kasama ako. Excited ako dahil first time kong magbakasyon ng ilang araw kasama silang lahat. Ayokong sumira ng vibe. Sa van pa lang, bago pa umandar, bigla siyang nagsabi, "Sa likod ka na lang umupo, masikip na dito." Hindi naman kailangan pero sinunod ko para smooth ang biyahe, para walang issue. Pinili kong maging mabuting bisita. Pagdating sa resort sa La Union, habang nagbababa kami ng gamit, nilapitan niya ako. Pabulong niyang sinabi, "Huwag ka masyadong dikit ng dikit sa kapatid ko, hindi ka pa naman asawa. Know your place." Sinagot ko siya. Hindi pa ako asawa pero girlfriend niya ako. Buti na lang, hindi ako bitter tulad ng iba dyan. Nagbubulungan lang kami. Ayokong gumawa ng eksena sa harap ng pamilya nila. Lumapit ulit siya sa akin. "Alam mo bang madali ka lang palitan?" Ngumiti ako. Yung ngiting tapos na ang pasensya. "Hindi ako posisyon na ina-applyan para palitan," sabi ko. "Siguro extra ka lang sa buhay ng kapatid mo, right? Kaya ka galit. Perfect match ba kami? Kaya ka galit na galit? Para kang langaw ang ingay mo sa tenga ko. 1 beses mo pa ako guluhin, ipapatumba na kita sa kapatid mo." Walang rebat. Bigla siyang nag-walk out. Ano ang nangyari pagkatapos? Buong bakasyon sa La Union, hindi na siya umimik.
Walang pa-victim. Na-enjoy ko ang La Union. Nag-beach kami, nag-surf ako, tumawa ako. Sa surfing pa lang, mas angat na ako. Hindi ako ang babae na kaya mong sindakin. At hindi kayong ate na kailangan kong i-please.